Hello mga ka-CDS! Isang paalala lang po sa ating lahat tungkol dun sa nangyaring road rage kamakailan na napabalitan naging headline sa news. Yun pong mga pangyayaring ganyan, para po maiwasan, bibigyan po namin kayo ng mga tips or para hindi na maulit yung mga ganyang pangyayari. Okay, umpisa na po natin yung videos. So, ayan. Sir Jun, para sa'yo, ano bang napansin mo sa unang video na pinlay natin? Napansin ko dito na nag-turn siya or nag-change lane siya without proper signal light. Yes. No? Kapag mag-change lane ka po, kailangan approximately 30 meters signal your intention para makita nung sa likuran mo na you are changing lane dun sa pupuntahan mo na linya. Ako may napansin din akong isa. Dapat ugaliin din natin every time na magta-turn tayo. Any sides, dapat check your shoulder. Paano po yun? Check your windows. Yes. Kung clear po ba? Then, dun pa lang tayo mag-proceed sa turning side natin. Isa pa. Okay, yun pong linya dun sa guhit. Makikita po natin na solid white line yan. Kapag solid line po, hindi ka po pwedeng mag-change lane. Dun ka pa lang po sa broken line, dun ka pwedeng mag-change lane. Bawal po yung pag-change lane na nasa solid line. Okay, white yan o yellow, bawal po ang mag-change lane. Okay? Meron ba akong sa pag nakita? Yung turning na nangyari, dapat is right side muna, pero ang nangyari kasi, nag-direct tayo ng left lane, which is, ang left lane po kasi is fast lane. So understood po nito, every time naliliko tayo, make sure take a right side or outer lane muna. Okay? Giligit kita ko nito munti, Fortuner. Gilit ako. Oo, ayan o. Giniliran ako. Okay. Based naman dun sa nakita ko, yung isang rider kasi natin is may nasabi siya na, kumbaga ang word is ginit-git na siya agad. Yan. Yung unang rider is, ang sabi niya, nagit-git na siya. So si second rider, kumbaga nag-react agad siya na parang naargabyada na yung isang rider natin. Yung point na yun, hindi po tayo dapat mag-judge ng mga ganun na pangyayari. For example, kung natamaan ka niya, yun yung dun ka magre-react na. No? Pero kung hindi ka naman natamaan, let it go para maiwasan po natin yung road rage. So let's see, anong mangyayari. Sutukan sila. Sutukan. Boom, gago. So, ayun na nga. So, ito yung mga possible na mangyayari. So, makikita natin sa video na eto, nag-abot na sila. Ang nangyari, dahil sa init agad ng ulo, eto na, magkakaroon na sila ng problema. So, para sa iyo, Sir Jun, ano ba yung mga dapat pa nating gawin about sa mga ganitong situation? Dapat, kapag mga ganyan yung situation, unang-una, huwag ka na munang bumaba sa sasakyan mo. You have the right not to step down on your car. Tapos, kailangan huwag mong daanin sa init ng ulo yung pag-uusap para hindi magkaroon ng pang-aabot. Then, another thing, yung mga kasama, dapat hindi na mag-isaw-saw dun sa Pwede silang mag-awat, pero hindi yung ganyan na tutulong sila dun sa mga kasama nila. So, para din naman sa akin, sa point ng nakikita ko ngayon, mag-usap muna ng maayos. Okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon is dadalhin agad sa init ng ulo. Okay? Ito ba yung mahirap sa nangyari? Hindi nila alam na yung isang rider pala is may dala-dala palang barel. Okay? Apply natin. Tuloy natin yung video. Gago. Yun nga, tulad na sinabi ni Sir Jun kanina, na kapag napunta ka sa isang situation na alam mo na medyo mainit na, dapat make sure na huwag ka munang bababa ng sasakyan. Okay? Hintayin mo muna na dumating o may dumating na rescue. Even police, pag may dumating na with authority, doon pwede kang bumaba for security. Para may mamagitan dun sa usapin nila. Kung sila-sila lang mag-uusap, mainit parehas ang both sides, mauuwi nga dyan sa hindi maganda yung kanilang pagkakaayos. Pero kung merong person with authority na mamamagitan, hindi
magpagpangabot yung both parties. Bangga, tuwan sila. Yeah. May baril, dog. Yun na yung mangyayari kapag ang mga bagay or maliliit na bagay is dadaanin agad natin sa init. May mga nadamay pa. May nadamay na ibang inosente dahil dun sa init ng ulo. Ay! Ay! Ala! 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 Gago, nakatay niya! Ala! Ala! Meron po kasi tayong kasabihan eh. Diba? Ang sabi nila, kapag alam mong tama ka, ipaglaban mo. Yan ang sabi nila, di ba? Pero sa pagmamaneho, hindi natin siya pwede kasi i-apply. Kasi bakit po? Kung alam mong tama ka, pero what if yung feeling mong tama ka, magiging threat or magiging banta sa buhay mo, please, siguro, please. Huwag mo na ipaglaban kung alam mo na magiging threat sa buhay mo. O kaya yung sabi nga na ikaw na yung magparaya. Paraanin mo na lang, no? Dagdagan mo ng pasensya, lalo na po pag nagdadrive tayo sa kalsada para hindi na tayo umabot dun sa ganyan na mga pangyayari. Hindi na natin may babalik. Namatay, meron na tamaan. Kung nagpasensya tayo, hindi naabot sa ganyan yung sitwasyon. Kailangan po, pag nagdadrive po tayo, always bring your patience. So, patience is the key para makaiwas sa road rage. Sabi nga nila, magdala kayo ng, magbaon kayo ng pasensya biscuit. So, ayun po. Gusto lang po namin i-share kung ano mga yung dapat natin gawin sa pagmamaneho. Sana po, meron kayong natutunan dun sa pagbibigay namin ng mga opinion o pointers. Maraming pong salamat mga ka-CDS, and see you po sa mga next videos po. Thank you. Thank you and God bless.